Kung BBM kayo, hindi tayo makaway. Loyal kayo sa BBM. Anong nakikita nyo ngayon sa ating bansa? Kung BBM kayo, hindi ko kayo nahamon, hindi tayo magkaway. Magkaisa tayo. Tingnan nyo ang mundo, tingnan nyo ang bansa natin ngayon. Ano nangyari? Tinatawanan tayo ng ibang bansa ngayon. Dahil sa ginawa nyo, parang hindi kayo Pilipino. Lalo ito si Torre, parang hindi Pilipino. Ang panahon lang siguro, nagsabayan tayo, sa nag-duty rin ako, duty pa ako, hahamunin na kita. Tandaan mo. Anong tulong mo dyan? Parang hindi ka Pilipino. Magkano ba binigay sa'yo? Bilyon yan! Ilang bilyon? Bilyon yan! Bilyon! Ikaw ang makinabang, ikaw ang masayang buhay mo. Tingnan mo mga kapwa mo Pilipino. Hindi kumakain. Dito ako ngayon, hindi ko sinasabi sa mga anak ko. Pasensya lang, mga anak. Mag-duty lang kayo na maganda. Pabayaan nyo ng papa nyo. Pagtanggol ko ito, karapatan ko. Huwag kayo makasali. Walang dyan na kayo sa posisyon nyo dahil official rin kayo. Sana tingnan nyo ngayon kung ano ang Pilipinas, ang bansa natin! Parang kayo dito! Nakikita ko kagabi, muntik na ko atakihin na lang sa baby ko. Hindi ko matanggap ang ginawa nyo kay Presidente, kay Tatay Digong! Kung hindi kay Tatay Digong, hindi ito ba sa sahod nyo? Sa mga palibot dyan, mga kasamahan ko, relax na kayo dyan. Maraming salamat po sa ating kasama si Sir Jojo Binoso. Upuin niyo po muna at masyadong na-high blood. Panahon po ngayon ng Duterte! 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 Mga kasama, ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa sa pinagmamalaki ng mga vlogger sa Pilipinas. Walang iba kundi si Bisdak Pilipinas! Tatay Digong. Ang una sa listahan, Bisdak! Ang una sa listahan, Padong Aratiles! Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, nasa Pilipinas o tayo, bansa natin ito. Walang nagmamayari nito, kundi tayong mga Pilipino. Markahan niyo po, alalahanin po natin yung March 11, 2025. Dahil isinuko ho ni Ferdinand Marcos Jr. ang soberanya ng ating bansa sa mga banyaga. Narito po kaming mga political vloggers, mga samahan nating mga Pilipino para umpisahan ho ang boses ng maraming Pilipino dito sa NCR. Nakakabinging katahimikan. Grabe. Inapi-api na ho si Tatay Digong. Hindi pa nakontinto. Si Katie, sinisigawan, pati si Ma'am Hanilit. Ganun po kung paano tinatrato ng gobyernong Marcos ang pamilyang Duterte. Narito po kami para isigaw. Sana marinig po ito, BBM. Kung hindi ka pungol, maririnig mo talaga ito. Limal na wala na mga boses namin dito. Ibalik mo si Tatay Digong sa Republika ng Pilipinas! Ibalik! Ibalik! Duterte! Duterte! Nakapagtataka itong bansang ito. Napakarami na pong nananakop sa atin. Kung sino-sino na lang na mga banyaga. Yung mga ninuno natin, nakipagpuno na, ang dami na pong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Sinako po tayo ng mga Kastila, nakipaglaban ho ang mga ninuno natin, lalo na si Lapu-Lapu na ginawa nilang isda. Sabi ni Tatay Digong, para makamtan lang natin ang ating kalayaan. Marami na pong nagbuwis ng buhay na mga ninuno natin. Sinako po tayo ng bansang Hapon. Pumalag din ang mga ninuno natin. Maraming mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay. Si Andres Bonifacio, dito sa likod natin.
Emilio Aguinaldo, sino pang mga bayani, Jigo Silang. My God, ito lang ho ang ginawa ng gobyernong Marcos. Sinakop din po tayo ng mga Amerikano. Pumalag din po ang ating mga ninuno, Emilio Aguinaldo. Lahat ang mga yan nagbuwis ng buhay kasama si Dr. Jose Rizal para lamang magkaroon tayo ng tinatawag na independence, kalayaan. Ano po ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Grabe na ho. Wala po tayong kalayaan ngayon. Sinoko po ni Bongbong Marcos ang ating independence na sobrang daming mga Pilipino na nagbuwis ng buhay. Tandaan nyo po yung March 11, 2025. Pinagkalulo po ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte sa mga banyaga. Ang bansang ito ay may sariling batas. Meron tayong sinusunod na saligang batas. At ang batas na ito ay dapat po tayong mga Pilipino ang makikinabang. Ang bansang Pilipinas ay may konstitusyon. Hindi po natin sinusunod ang batas ng mga banyaga. Kung meron man tayong lilitisin, kung meron mang paparusahan, kung meron man tayong irereklamo, dapat ireklamo mo sa Supreme Court, sa local, sa korte ng bansang ito. Meron po tayong mga husgado, meron po tayong mga abogado. Nagiging walang silbi ang mga pinag-aralan ng mga justices sa bansang ito. Dahil pinagkatiwala ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte, animal sa ibang bansa. Netherlands na ba ang nagpapatakbo sa bansang Pilipinas? Ang kakapal ng mukha. Pinagtatawanan ho tayong mga Pilipino ng mga taga-ibang bansa. Kayong mga Pilipino, bagsak ang moral nating lahat. Lalo na ho, mga kapulisan, mga uniform personnel. Hindi ko po nila lahat. Marami po tayong mga kaibigan na mga uniform personnel, mga mababait. Pero hindi nyo po kaya itong itanggi ng inyong tungkulin sa aming mga Pilipino ay niyurakan ho ninyo. Hindi po ho ninyo tinupad ang inyong pinanumpaang salaysay na to protect the Constitution at to protect the Filipino people. Former President Duterte, pinakain nyo po sa mga banyaga. Yung mga kapulisan, ulitin ko muli, marami pong matitino dyan, yung iba sumusunod lang. Pero, kung sumusunod po kayo sa International Criminal Court at sumusunod po kayo kay Tambaloslos, kay BBM, kay Lisa Tanas, animal, tanggalin nyo po yung mga watawat sa inyong mga uniforme, watawat ng Pilipinas. Palitan nyo po ng bandila ng ICC at mukha ni Bangag. Nasaan ang inyong pinanumpaan? Magkaroon po tayo ng utang na loob kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang ho mga kapulisan ang nakikinabang sa tapang at malasakit na si Tatay Digong, kundi tayong mga Pilipino. Hindi po ito usapin ng ikaw ay BBM supporters, Duterte supporters, or mga dilawan, pinklawan. Usapin ho ito ng pagka-Pilipino. Bakit ba nung si Tatay Digong ang naging presidente, hindi ba ho kayo nakinabang sa mga programa ng pinakamagaling na presidente? Hindi ba kayo nakinabang sa Belt program? Mga OFW, yung inyong pasaporte, ginawang 10 taon ang expiration. Dati, taon-taon kayo nagre-renew. Taon-taon ho kayo naglalabas ng pira para sa mga buhaya. Ngayon, ginawang 10 years ni Tatay Digong. Yung driver's license ho ninyo, ginawang 5 to 10 years ni Tatay Digong. Bakit? Kami lang ba mga Duterte diehard supporters ang nakinabang dyan? Hindi! Tayong lahat ng mga Pilipino. Nung pandemya, hindi nasaksihan po natin kung paano tayo inasikaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Buong mundo nakaranas po ng pandemya.
yung COVID-19. Pero bilib po ako kay Tatay Digong. Hindi man lang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa, Italia, India, at sa iba pang mga karatig nating bansa, sobrang daming namatay dahil sa pandemya. Pero sa atin, third world country, anong ginawa ni Tatay Digong? Na-control niya yung mga namamatay. Merong namatay, mga durugista na tukhang. Utang na loob natin yan kay Tatay Digong. Alalahanin po natin ang kabayanihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hinamon ho natin siya noong 2016. Duterte run for President. Run Duterte run. Yung matanda ay nandoon lang po sa Davao. Masarap ang buhay niya ho doon eh. Pero tayo pinipilit po natin. Pinipilit na tumakbo sa pagkapangulo dahil marami ng sabog at lutang sa gobyernong Dilawan. Tinanggap po ni Tatay Digong ang hamon ng ating mga Pilipino. Binoto natin, ikinampanya ho natin at nanalo ho siya. Pero yung pangako po ni Tatay Digong ay tinupad niya yan. Lahat ng hamon sa kanya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tinupad niya ho yan. Ano ba ang pangunahing plataforma ni Tatay Digong na tayong mga Pilipino ay nagkaisang ikampanya siya at iboto kahit wala siyang pira? Sabi ni Tatay Digong, galit ako sa droga. Matagal na sinabi ni Tatay Digong yan. Nangangampanya pa lang siya. Huwag ninyong subukan, masisira ang buhay ninyo. Bakit ba ang mga Pilipino galit na maraming namatay ng mga durugista? Pero hindi po nagagalit sa mga biktima ng mga durugista. Anong klaseng tao tayo ngayon under gobyernong bangag? My God! Nagiging tanga ho tayo ngayon. Hindi ko nilalahat. Pero animal, ang henerasyon ito, under Marcos admin, henerasyon ng mga tanga at bobo, except sa mga matitino. Ba't ka pumayag? Ba't tayo pumayag? Nadalhin lang si Tatay Digong sa ibang bansa. Pagkatapos magsakripisyo ni former President Duterte para sa ating mga Pilipino, nakakalakad po tayo ng maayos sa panahon ni Tatay Digong. Madaling araw, meron bang nag-stat sa inyo? Wala. Meron bang mga snatcher dyan sa mga jeep ni panahon ni Tatay Digong? Wala. May tumatambay ba sa inyong mga kalsada na nakahubot-hubad? Wala. Walang nagtatagay. Kasi nga, distrikto si Tatay Digong. Ayaw niya ng ganyan. Nakinabang tayo po. Binigay ni Tatay Digong lahat ng kanyang makakaya. My God, ano ang nangyayari sa mga Pilipino? Mas ipinagtanggol pa ng mga banyaga si Tatay Digong kumpara sa mga Pilipinong tungaw. Hoy! Pilipino ho tayo. Nakinabang tayong lahat kay Tatay Digong. Suklian ho natin ang kanyang kabayanihan at buwis buhay sa paglaban sa korupsyon, mga durugista, mga kriminal, at mga smugglers. Emal, pag hindi pa kayo magising, iwan ko lang kaya. Real talk po yung sinasabi ko sa inyo. Hinahamon ko kayo, lahat ng mga Pilipino. Suklian natin si Tatay Digong sa kanyang sakripisyo. Mantakin mo mga kapulisan, sa kabila ng ginawa ho ninyo kay Tatay Digong, at sa kabila ho ng inyong pagtrato sa kanyang mag-ina, inaalala pa rin kayo ni Tatay Digong hanggang sa huli doon sa Netherlands. Ang sabi ni Tatay Digong, yung aking ipinangako sa inyong mga kapulisan, nasagot ko kayo. Lahat ng kaso, ako ang mananagot. Muli nang pinanindigan. Pero bakit ito lang ba ang sukli ninyo? Tumayo ho tayo sa sarili nating mga paa. Itayo po natin ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Itayo po natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino. Suklian po natin si Tatay Digong. Deserve ni Tatay Digong na tayong lahat ay magsilabasan sa lahat ng inyong mga tahanan. Mga retired personnel, militar, mga PNP. Duterte! 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 Duterte!
hinahamon ko kayo. Ang tatapang ninyo sa social media. Ilabas nyo ang tapang ninyo. Lumabas kayong lahat. Magkita-kita pa rin tayo dito sa Liwasang Bonifacio. Bukas, alas 5, wala nang uwian ito. Kung hindi kayo nag-uumpisa nito, kami na lang ang mag-uumpisa para sa mga duwag na mga taga-NCR. Mahiya tayo sa Visayas at Mindanao. Tumutugo na ho ang kanilang mga puso. Tumutulo po ang kanilang luha. Walang uwian. Lalaban tayo. Isigaw po natin. Ibalik si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Duterte! 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 Ako, maraming salamat po dahil tapos na ang yung ating mga performances. Ngayon, Hindi ba tayo natatapos? Oo, wala nga alis. Kasi Nagsisimula ka na. we're going down to business na. Yes. Ito talaga ang prayer rally na gagawin natin ngayon. So ladies and gentlemen, my name is Dax Martin. My name is AJ Tamiza. And my name is Shagib. Kami po ay nakikiisa sa ating Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Duterte! Duterte! Maraming salamat and God bless you guys! Wala po aalis! Wala po aalis! Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ngayon na ang panahon upang magkaisa at ipakita ang ating pagmamahal sa bayan. Join us in a nationwide prayer to bring back our beloved former President home. Bring him home. A prayer for Tatay Digo. Isang makasaysayang pagtitipon para sa ating minamahal na lider at sa kinabukasan ng Pilipinas. Ngayong March 15, 2025, alas 3 ng hapon sa Liwasang Bonifacio, sabay-sabay ng panalangin sa buong bansa mula sa Luzon. Visayas, Mindanao, magkakasama tayo sa iisang layunin, ang pagpapakita ng tunay na pagkakaisa at panalangin para sa bayan. Dalhin ang bandila ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Tara na, mga kababayan, sabay-sabay natin ipakita ang lakas ng Pilipino. Alright, magandang araw Pilipinas! Magandang hapon, Liwasang Bonifacio! Mag-ingay! Ang lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong, mag-ingay! Yun na ba ang pinakamalakas? Tayo rin po ay sinasabayan sa 17 pang mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao! At isa lang ang ating panawagan, isa lang ang ating panalangin, at yun ay kanilang ibalik ang ating pinakamamahal na Tatay Digong! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! maliban sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sumasabay rin po sa atin ngayon ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya ipakita natin sa buong mundo
Wala tayo dito sa liwasan dahil sa ayuda. Tama! Wala tayo dito dahil sa mga artista. Nandito tayo dahil mahal natin si Tatay Digong. Walang ibang ginawa ang ating dating Pangulo kundi mahalin ang Pilipinas. Tayo'y nagkakaisa ngayon dito para ipahayag sa buong mundo ang ating pagmamahal sa ating dating Pangulo. At nais natin na maibalik siya muli sa ating bansa dahil siya ay dinukot, siya ay illegal na pinapunta sa ibang bansa. Ang sigaw natin mga kababayan, hustisya para kay Tatay Digong! Hustisya para kay Tatay Digong! Hustisya para kay Tatay Digong! At ngayon, the partner, para simulan ang ating programa, Bring Him Home, a prayer for Tatay Digong. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo po tayo para sa ating panalangin at susundan po ng pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas. I pray you'll be all mine and watch over me. Kanina pa kayo. Anong oras kayo dumating, boss? In times when we don't know